Eto, mainit na balita. Tara mga idol, balikan natin ang naging run ng ating basketball national team sa nakalipas na 2025. Sabay-sabay nating balikan ang mga mapait at matamis na tagumpay ng Gilas Pilipinas last year. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Siya nga pala mga idol, sa mga naghahanap ng legit na Gilas jerseys at iba pang paraphernalia ng Gilas, pwede mong i-click yung product link sa gilid ng aking mga video at makikita mo na sa kanan ang lahat ng legit stores na nagbebenta ng mga high quality merch ng Gilas. Maraming salamat mga idol. Simulan natin sa January 2025 kung saan agad tayong nasampal ng realidad. Paano ba naman matapos ang napakagandang 4-0 start ng Gilas under coach Tim Cone? Tinamaan ng malas ang ating national team matapos ang nakakatakot na injury na nakuha ni Kai Sotto sa Japan B-League. ACL injury ang tumama sa ating pambato. Bago pa man magsimula sana ang inaabangang ikalawang laban ng Gilas sa Tall Blacks sa February window ng 2025. Nang pumasok ang February 2025, -1 ang main core ni CTC pero hindi nagpatinag ang Gilas sa kakaharapin nilang mabigat na laban sa Tall Blacks. Noong una ay kampante pa ang Gilas na maitatawid nila ang dalawang games kontra sa Chinese Taipei at New Zealand. Pero ginulat sila nang surpresang talunin sila ng Chinese Taipei after ng 10 taon ng supremacy sa mga Taiwanese at nadagdagan pa yan ng pagkadismaya matapos din sila lampasuhin ng Tall Blacks para bigyan ng nakakalungkot na simula ang ating national team. Ang kawalan ni Kai Sotto ang sinasabing dahilan ni CTC kaya hindi nila na-execute ng mabuti ang kanilang game plan na nagresulta nga sa dalawang sunod na talo sa pag-uumpisa ng 2025. Dumating ang March 2025 matapos nga ang disappointing run ng Gilas Seniors sa FIBA Asia Qualifiers. Nagbigay naman ng pag-asa ang mga batang players ng Pilipinas sa inaabangang bagong mukha ng Gilas Youth dahil sa pagpapalit nito ng coach from Josh Reyes to L.A. Tenorio. Late February to March, nagsimula ang pinakamalaking tryout para sa youth division, partikular sa under 16 ng Gilas, kung saan nagkaroon ng malawakang tryout para mapili ng mabuti ang mga batang magre-represent sa Gilas Youth sa paparating na Seyaba Championship 2025. Pumasok ang May 2025, finalized na ang Final 12 ng Under 16 at nagsimula na ang unang assignment ni Coach L.A. Tenorio as Gilas Youth Coach at nakuha naman niya ang kanyang unang kampyonato as head coach sa international stage matapos ang flawless record ng Batang Gilas Under 16 sa Seyaba. Naging daan naman yan para makapasok ang Gilas Youth sa inaabangang FIBA Asia Under 16 Cup na gaganapin naman sa August 2025. Hindi naman nagpahuli ang women's team ng Gilas dahil early June pa lang ay nagre-ready na ang women's under 16 at women's seniors team para sa paparating na laban ng seniors team sa July at ang women's under 16 naman sa September. July 2025, dumating ang event ng Gilas Women kung saan hindi easy ang naging panimula nila nang makalaban nila sa first game ang bansang Australia at pataubin naman sila ng bansang Japan sa second game nila. Buti na lang at nakaisa sila sa Lebanon matapos ang dikit na laban nila para makapasok sa knockout round. Pero pinadapa naman sila ng South Korea at tuluyang na-deny na ang goal ng women's seniors team na makapasok sa semis. Nagtapos sa 6th place ang Gilas Women kung saan dominating ang Australia para depensahan pa din ang corona na hawak nila. 1 month after ng magandang run ng Gilas Women, pumasok na ang inaabangang event ng karamihan para sa year 2025, ang FIBA Asia Cup, August 2025. Matapos makuha ang bracketing ng FIBA Asia Cup, makikipagbakbakan na naman sa mga bansang New Zealand, Chinese Taipei at Iraq ang Gilas. Official nang inanunsyo ng SBP at ni CTC ang magiging lineup ng Gilas na makikipagbakbakan sa FIBA Asia Cup. Yun nga lang ay wala pa din sa lineup si Kai Sotto, dahilan para marami ang magsabi na mahihirapan itawid ng Gilas ang mga laban nila. Malaki ang nakataya sa laban ng Gilas that time dahil all eyes ang buong Pilipinas sa magiging outcome ng laro. Paano ba naman? Kasama nila ang mga teams na tinalo sila last February window. Kaya naman double pressure para kay Coach Tim Cone at mga players nito kung matatalo ba ulit sila ng Chinese Taipei at kung makakabawi ba sila sa Tall Blacks. At hindi nga nagkamali ang fans dahil nabigla ang buong Pilipinas matapos silang talunin ng Chinese Taipei
na inaasahan pa naman ng karamihan na magiging easy win lang para sa Gilas pero iba ang naging kwento. Hindi pa dyan natatapos ang kwento dahil sa ikalawang game naman ng Gilas, tinalo ulit sila ng New Zealand, dahilan para mag-init ang mga Pinoy fans at nagtatanong na kung anong nangyayari sa national team na matapos ang mahabang paghihintay ay parang nauuwi lang sa wala ang lahat. Bagamat nakapasok pa sa knockout round ang Gilas matapos nilang talunin ang host country na Saudi Arabia, hindi na sila nakaporma pa sa quarterfinals matapos naman nilang makaharap ang bansang Australia na hindi pa din natatalo sa buong tournament. Dito na nag-end ang kampanya ng Gilas para sa inaasam na gold medal sa FIBA Asia Cup. Fast forward September 2025, all eyes naman ang buong Pilipinas para sa Under-16 ng FIBA Asia kung saan nasa bracket pa din ng Pilipinas ang mga rival teams nito na Chinese Taipei at New Zealand with addition lang ng Indonesia na nakalaban naman ng Batang Gilas sa championship ng Sayaba last May. Bagamat parehas ang sinapit ng Batang Gilas sa seniors team kung saan isang panalo lang ang nakuha nila sa qualification phase, nakapasok pa naman sila sa knockout stage pero hindi na nila nagawa pang makapasok sa quarterfinals matapos naman silang supresang talunin ng Bahrain at tuluyang ma-end ang kampanya ng Gilas Youth finishing ika-10 pwesto sa buong tournament. Pumasok na rin ang event ng Gilas Women Under-16 kung saan nasa group of death ang Pilipinas with Australia, Korea at Chinese Taipei. Nagtapos sa ikatlong pwesto ang Pilipinas sa group stage at muling nakapasok sa knockout round pero hindi nila nagawa pang makapasok sa semis matapos silang lampasuhin ng China sa knockout stage at magtapos lang sa ika-6 na pwesto sa buong tournament. November 2025, excited ang karamihan dahil finally approved na si QMB as local sa Gilas matapos ang appeal ng kampo nito sa FIBA at tuluyang mabigyan siya ng clearance sa Gilas national team. Ito na rin ang month na all eyes ang maraming Gilas fans dahil akala ng marami ay maglalaro na si Kai Sotto after ng 10 months of recovery. Pero sinabi ni Coach Tim na hindi pa naman nila minamadali si Kai at dahil may QMB pa naman na aalalay sa Gilas. Hindi pa dyan nagtatapos ang magandang balita para sa Gilas dahil November 2025 din ng finally ay nagkaroon na ng balita sa naturalization process ni Benny Boatwright dahilan para lalong ma-hype ang basketball community ng bansa sa possible reinforcement ni Benny sa ating national team. Fast forward, na-dominate naman ng Gilas ng 2 beses ang kanilang game kontra sa Guam national team matapos ang one-sided game para makuha ng Gilas ang kanilang 2 sunod na panalo sa first window at manguna sa standings sa Group A kasama ang Australia na may 2 panalo din kontra sa Tall Blacks. December 2025, matapos ang complete dominance ng Gilas main team sa first window, ay siya namang pagpasok ng isa sa mga pinaka-kontrobersyal na SEA Games sa ngayon. Paano ba naman? Nabigyan ng napakalaking handicap ang Gilas Team B o Team C matapos iban ng Thailand Committee ang mga naturalized players at half foreign players ng Pilipinas dahilan para mapalitan ang roster ni Coach Norman Black ng 4 na beses na maging Gilas Women ay tinamaan din ng restriction sa mga players nito. Fast forward sa game day, disappointed ang karamihan sa naging resulta ng 3x3 event matapos matalo ang Pilipinas sa semis kontra sa Singapore at may uwi ng team ni Jakrawan ang gold sa 3x3 event. Parehas din ang sinapit ng Gilas Women's team kung saan wala silang naipanalong game dahilan para magduda na ang mga fans kung kaya ba ng team natin sa 5-on-5 event na manalo o may uwi ang ginto sa Pilipinas. Pero hindi naman nagpatinag ang Pilipinas, nag-go with the flow lang sila, deploying veteran players gaya ni na Robert Bolick, Matthew Wright, Poy Eram, Ray Parks at Gilas main team player na si Jamie Malonzo na siya pang ang naging missing piece sa roster ni Coach Norman Black para may uwing muli ang ginto sa Pilipinas. Naiuwi din ng Gilas Women's team ang gintong medalya matapos ang redemption roster naman ni Coach Pat Aquino with Casey De La Rosa dominating sa series at magpakitang Gilas ang bagong addition sa Gilas Seniors team na si Sofia Dignadice. Bagamat sa buong taon ng 2025 may high and lows ang ating national team from Kai injury to disappointing run sa qualifiers, mga di inaasahang setbacks sa FIBA Asia at ang kontrobersyal na SEA Games, successful pa din na maituturing ang run ng basketball program ng SBP dahil masarap palang ma-end ang year on a higher notes kesa makakuha ng talo bago matapos ang year 2025. Happy New Year ulit mga idol!
Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is ilike lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo.